So ito yung number 3. Yan. Gumagana siya pero maingay. Yan, lumalagatok lang siya. Iba naman ang sakit nito. Andito naman ang sakit nito sa oscillator gear niya. Yan. Pero kahit nandito lang sa labas yung sakit niyan, kakalasin pa rin natin yung makina para maservisan pa rin natin. Para kumpleto. Yan. Hindi lang dito na yung gagalawin natin. Pati yung loob ng makina, lalagyan natin ng oil, lilinisan, lalagyan ng oil para suabe. So yan, assemble natin itong pangatlo. Ito, bubuksan natin. Andirito yung sakit niya. Kaya naglalagatak yung oscillation niya. Yan. Ito ang papalitan natin, itong plastic na to. Yan. Yan ang papalitan. Hanap tayo ng pamalit. Kaya lumalagatak yan kasi hindi na pudpud na yung gear niyan. Yan papalitan natin. So ito i-check natin. Tingnan natin kung okay pa yung gear nito. Dito tayo kukuha ng piyesa. Yan. Check natin kung okay pa siya. Pag okay pa, kakabit natin to. Lilinisan lang natin ng konti. Madali nyo lang makita kung good pa yung gear niya. Pagka ang gear niya ay medyo may kanal ng paganon, yung gitna rito, at nakita nyo medyo nakalubog na siyang paganon, parang may kanal na siya, ibig sabihin hindi na pwede yun. Kaya ang tignan nyo, yung flat yung gear niya, yung diretso pang ganon, yung wala pa siyang ukay, wala pang kanal, yun pwede pa yun. Pero pagka meron na, hindi na pwede. Pero ito sa tingin ko, pwede pa to. Kaya ito ilalagay natin ngayon. Ito yung dati niya. Kung mapapansin nyo, may lubog ng konti rito. Yan. Pag dito sa portion na to, okay pa siya. Oscillate siya. Pero pagdating dito sa may portion na rito, lalagatik na yan. Ano na yan, maglolos na. Puro lagitik na lang yan. Tapos pag tinulungan mo, natural, lalampasan yung pudpud na yon. Yun, lalampasan niya, okay na naman siya. Pero pagdating na naman doon sa may pudpud na yon, lalagitik na naman yan. Kaya dapat palitan na talaga. Pagka ganun nangyari, palitan nyo na. So, papalitan natin ito mga diskarte. Ito na ipapalit natin. Mas maganda siya. Marumi nga lang siya pero mas maganda. Kaya subukan natin. Oh. O, yan, di ba? Biglang tumigil yung oscillation niya, mga kadiskarte. Hindi naman siya nalagatak.
At hindi rin naka-steady pero tumigil. Tignan natin kung ano yung dahilan bakit tumigil. Umaandar naman yung electric pan natin. Paalala lang mga diskarte, pag bibili ka ng oscillator gearbox, mas mainam na dalhin nyo yung sample. Kasi iba-iba yung klase ng mga gearbox ng mga electric pan, yung mga oscillator gearbox. Baka magkamali ng bigay, di babalik ulit kayo. Kaya mas mainam na dalhin yung sample pag bibili kayo. Pinalitan nga natin ang gear niya mga diskarte. Pero ang sumunod na nabali naman, eto, yan o. Oh, nabali siya, naputol. Yan. Ito yung kaputol niya, nasa loob. Ayan. Dapat ganyan yung position niyan, ganyan. Tapos ito. Yan. Oh, ganyan dapat yan. Ang position niyan, ganyan. Para umikot yung mag-oscillate siya. Pero dahil naputol to, papalitan naman ulit natin to ngayon. At kukunin naman ulit natin yung natira rito sa kabila, yung pinagkahuyan natin kanina. Pansin niyo mga kasikan, pinagkaiba nila. O, di ba? Yung isa, merong square dito sa ibabaw pa yan. O. Square ibabaw, pero yung isa bilog na. Wala na, putol na kasi, nabali. Yan. So, dapat ganyan ang position yan. Yan o, pansin yung butas niyan. O. Diba? Square. O. Dapat nakapasok yan dyan. Yan. Buti nila, mayroon pa tong reserva na piyesa. Kung wala to, bibili na tayo ng bago. Kasi ito lang yung nakita ko natitira. So, ikabit na natin ito kadiskarte para matapos na. Yan, yan, oh. Yan, okay na. Wala na yung lagitik niya. Normal na isolation niya. So, proceed na tayo sa number 4.